Magandang araw. Ito ang Tagalog Bizarre Story Archives, kung saan pag-uusapan natin ang ilang mga istoryang hindi pangkaraniwang napapanood o napag-uusapan on a daily basis. Kung ang hilig mo ay mga ganitong klase ng kwento, ay huwag mong kalimutang i-click ang subscribe button at notification bell upang maging updated ka sa lahat ng videos na i-upload sa channel na ito. Tagalog Bizarre Story Archives. Sabi nga nila, death is inevitable. Ang kamatayan ay hindi madadaya o matatakasan dahil lahat ng buhay ay may hangganan. Ngunit sumagi na ba sa isip mo kung ano ang sasabihin ng mga tao kung dumating ang araw na lisanin mo na ang mundo? Masyadong morbid kung iisipin, pero alam kong minsan o makalawang beses na rin itong sumagi sa iyong isipan. Sasabihan ka bang mapagmahal na asawa, mabuting anak, matulunging kapatid? Ideally, gusto nating maalala tayo kung paano tayo nabuhay. Pero sa kwento natin ngayong araw, isang tao ang higit na maaalala hindi lamang sa paraan kung paano siya nabuhay, kundi sa kakaibang paraan kung paano siya namatay. Ayon sa MedIndia, tinatayang 106 na kataong namamatay kada minute sa buong mundo. Nangangahulog ang 1 hanggang 2 taong namamatay kada segundo. May mga kaso ng namamatay habang mahimbing na natutulog. Karaniwang dahil sa bangungot, dahil natamaan ng ligaw na bala, gumuho ang bahay o pinatay habang tulog. Ngunit sino nga ba ang makakaisip na posibleng may mahulog na baka mula sa iyong kisame na dadagan sa iyo at magsisilbing dahilan upang ikaw ay pumanaw? Ito ang kaso ni Joao Maria de Souza, ang lalaking namatay dahil nabagsakan ng baka na nahulog mula sa kisame ng kanyang bahay. Kumalat sa iba't ibang pahayagan sa iba't ibang bahagi ng mundo at naging malingaw-ngaw ang balita tungkol sa pagkamatay ni Joao Maria de Souza noong Hulyo 2013 sa bayan ng Caratinga sa Brazil. Isang baka na may bigat na kulang-kulang 2 tonelada ang napadpad sa bubong na gawa sa asbestos ng tahanan ni Souza noong gabi ng Hulyo 13, 2013. Dahil sa bigat ng baka, hindi na ito nasuportahan pa ng bubungan na siyang dahilan upang bumagsak ito sa taas na 8 talampakan habang natutulog ang mag-asawang si Joao Maria de Souza, edad 45, at Lenny de Souza sa kanilang kwarto. Sa kasamaang palad, ang baka ay bumagsak sa bahagi kung saan nakahiga si Joao, dahilan kung bakit nagkabali-bali ang bahaging binti ng biktima. Ang baka ay hinihinalaang nakatakas mula sa kwadra nito at umakyat sa bubong ng mag-asawang de Souza na katabi lamang ng isang matarik na burol. Wala namang natamong galos si Lenny de Souza ng gabing iyon, kung gaya't nagawa pa nitong tulungan ang asawang bumangon at madala sa pinakamalapit na ospital. Bagamat hindi naman nakamamatay ang pagkabali ng binti, kahit pa ito ay bunga ng pagkakadaga ng isang dambuhalang hayop mula sa kisame. Ang mapabayaan ito sa mahabang oras ay maaaring magdulot ng kamatayan. Ayon sa panayam sa pamilya ni de Souza, dumating ang biktima sa ospital nang may malay at nasa maayos pang kondisyon. Kahit pa ganoon ang naging pangyayari, ngunit siya ay pinaghintay ng matagal bago asikasuhin ng doktor mula sa ospital. Nang bibigyan siya ng lunas, ay huli na ang lahat. Namatay si de Souza dahil sa internal bleeding na hindi kaagad nabigyan ng atensyon. Ang mabagsakan ng isang dambuhalang baka sa iyong kama ay ang huling bagay na maiisip mong magiging dahilan upang mamatay ang isang tao. Ngunit, ano o sino ba ang dapat nasisihin sa kasong ito? Ang baka na napadpad sa bubong ni de Souza, ang amo ng baka kung saan nakatakas ang baka o ang ospital na dapat ay lulunasan ang naaksidente ngunit hindi agad nagawa. Ano sa tingin nyo, mga ka-TBSA? Dito nagtatapos ang kwentong ito. Kung ikaw ay umabot sa bahaging ito ng video, maraming salamat sa iyo. At kung nais mo mas masuportahan ang aming channel sa paggawa ng mga ganitong klase ng content, you can do so by following the instructions on your screen. Para sa iba pang istorya, huwag mong kakalimutang mag-subscribe sa aming channel at kung may nais kang ma-feature na kwento na sa tingin mo ay angkop sa channel na ito, maaari mo itong isulat sa comment section. Hanggang sa muli, ito ang Tagalog Bizarre Story Archives.